You are watching Christ's Commission Fellowship, changing lives for eternity. Now, tuloy na tayo ngayon sa ating Minefield series. Kung naalala nyo, we're doing a series on minefield issues that endanger our families. Ito po yung napaka-importanting i-unearth kasi hindi ho biro ang mga hinaharap ng mga kabataan ngayon. At hindi lang kabataan, kundi ating mga pamilya. Lord, konting review, the first landmine that we unearthed, pursuing wrong relationship because everybody looks for relationship. Kaya nga, we need to pursue Jesus instead. Now, it's not bad choices. Kaya nga, we need to choose wisely because choices have consequences. At napag-aralan natin, excusitis. Paborito sa Pilipinas to. We love blaming other people instead of assuming responsibility. Ganon din po, we need to understand about immorality. Napaka-rampant po sa Pilipinas ang immorality. Kaya nga, kahit mga leaders po natin, they always say, walang pakialam ang aking private life sa aking leadership. You're wrong. Because if you live with immorality, you live with adultery, you don't bother about the importance of having a good family, paano mo aayusin ang bansa? Because family is the basic unit of the society. Kaya yung mga bata pa lang, we need to tell them, you better shape up. Hindi ito biro. You have to flee. Kasi hindi ito nalalabanan. You have to flee immorality. You have to live filled with the Holy Spirit. At ganun din po about addictions. So there are several addictions. Hindi natin, sobrang dami ho yan. Kaya we need to keep on knowing Jesus, so being free, because you shall know the truth, and the truth shall set you free. Ngayon, last Sunday, we discussed about immediate gratification. At itong immediate gratification, kung naalala ninyo, we are to be aware or beware of immediatitis. No? Sabi tuloy na isang nag-attend last Sunday, sabi niya, ang dami niyo namang sakit dito sa CCF, may excusitis na, mayroon pang immediatitis, huwag kang mag-alala. Marami pa yan. Now, pero this is somehow a reminder for all of us that we need to practice self-discipline. At kung naalala ninyo, kaya itong immediatitis na to, kasi sobrang hamon ito para sa atin. Ano ba itong immediatitis na to? A spiritual disease that demands quick and immediate gratification of desires. Dapat ngayon na. Kaya it's not able to wait. Pleasure and success must be now, now, now. Kaya maraming mga dalagat binata, pag mag-boyfriend sila, kung talaga mahal mo ako, ngayon na. Ayun. Ang problema, pag hindi mo yan na-control, sisirain ka niyan. Kaya naalala ninyo yung pag-aaral sa Stanford University, those people who were able to control their own marshmallow in life, ano na pag-alaman nila, pagtatanda nila, they're more successful than those who failed the test. Kaya ganun ang buhay natin. Now, kaya paano natin yan ipapractice? Kaya, katulad sa marshmallow, sabi niya, pag nag-intay ka in 15 minutes, dodoble yan. Imagine, 100% return. 100% ang palit. Kaya tiniis nila. Kasi meron silang goal. Kaya kung wala kang goal, wala kang disiplina. Tiyak ako. Kaya sabi na, kaya we need to have that goal. We need to understand God's best. We need to understand that our goal must be over and above us. That unless God helps us, we will miserably fail. That it is adventurous, meaning to say we are willing to take the risk because it is a life worthy of eternity. Ano nga po yung God's best? Naalala nyo pa? Yung equation? Kalimutan na. Naalala mo? Hindi. Absent ka, no? Okay. God's will plus God's way plus God's timing equals God's best. Alam nyo, maraming tao. For example, masarap ang buhay na may asawa. Kung yan ang best design ng Diyos para sa iyo. If God did not call you to get married, you are called to be single, then that would be the best for you. Tama ba? Ngayon, kahit ngayon sabihin natin, you were really designed to get married, nag-asawa ka, then you need to understand God's ways. Kasi may tamang paraan para sa pagiging mag-asawa. Kunyari, yung lalaki, kung nag-asawa ka, anong sabi ng Lord? Mahalin mo ang iyong asawa. Hindi ang asawa ng iba. Di ba? Yan ang simple na sinabi ng Diyos. Tapos, kung ikaw naman yung babae, magpasakop ka sa iyong asawa. Tama? Parang malungkot ka na bigla, no? Di ba? Hindi yung parang, kasi naman ang sama-sama talaga ng ugali ng asawa ko.
Bakit? Nagpasakop ka ba? So kaya ganun din, mayroong paraan. May paraan. Ngayon, meron ding timing. Minsan gusto mo kagad, magbago kagad yung asawa. Iniisip mo kagad, parang pagkagising mo sa umaga, Lord, the Christian na ako. Yes! Lahat bago na. Hindi. Yan pa rin yung asawa mo. Mumurahin ka pa yan kung nagmumura yan noon, magmumurahin ka pa rin ngayon yan. Ang diferensya lang, meron ka ng ibang pananaw dahil kasama mo si Jesus, kahit anong sabihin niyang pagmumura, hindi magbabago ang halaga mo dahil ikay mahalaga kay Jesus. Nakakaintindihan po? Hello? Tanong ko sa inyo, sino naging Christian dito nakatanggap pa rin ng mura sa ibang tao? Tama? Oh, listen to this. Kaya itong pinagkaiba, mula na naging Christian ka, hindi na mas mahalaga yung sasabihin nila dahil tao lang sila. Ang pinaka-importante, sabi ng Lord, hindi ka mura, mahal ka because I died for you. Okay ba yun? Hello? Parang malungkot kayo So, wag natin kalimutan yan. Now, let's continue. Kaya yun ang best ng Diyos. Now, listen to this. Alam nyo, ang isip ng tao, agad automatic. Kasi yan ang problema sa immediate. Parang gusto mo automatic lahat. Kaya totoo, marami sa atin na-frustrate tayo. Bakit ang tagal naman ng Lord sumagot sa prayer? Alam mo, bakit hindi niya sinasagot yung prayer ko? Now, listen to this, para hindi na kayo mahirapan. Ulitin ko para maliwanag sa atin. Hindi sasagutin ng Diyos ang lahat ng prayer mo. Alam mo bakit? Kung sasagutin niya lahat, hindi na siya Diyos. Ikaw na ang Diyos. Siya'y utusan. Kaya sa Diyos, alam niya kung anong mabuti sa'yo at hindi mabuti sa'yo. Kaya hindi niya ibibigay lahat ang hihingin mo. Nagkakaintindihan? Yun ang pasalamat ko sa Diyos, na hindi niya binigay lahat ng hinihingi ko. Isipin mo sa mundong ito, tingnan mo na ang panalangin ng ibang tao, sana dalawa ang puso ko. Baliw ka pala eh. Yung ang iisa puso mo, gusto mo dalawa, nagkakagusto ka sa dalawang tao. Kung dalawa yung puso mo, di apat na yan. Di ba lito ka na? Hihingi mo na naman, sana 4 puso mo. Nako nyo, hindi na naiintindihan. Kaya nga, ang Diyos mas nakakaintindi sa atin. Ganon din sa mga alagad ng Panginoon. They were expecting, Lord, buhay ka na. Yes, kung buhay ka na, babalik mo na ba sa amin yung kaharian sa Israel? Yun ang tanong nila eh. Ano sagot ni Jesus? Sabi niya, I am sending forth promise of my Father upon you, but you are to stay. You are to wait. You are to tarry in the city until you are clothed with power from on high. Kailangan mo yan. You see, friends, yung ating pong desire to avoid immediatitis or to be aware of immediatitis, ma-spare tayo from that sickness. Ano sabi ng Diyos? Self-discipline is not enough. You need to wait. As in, hindi naman sabi ng Bible, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, self-control. It is not your decision. From now on, I will not do this anymore. No. You need to be empowered by the Holy Spirit. So we need to, every time we wake up, God, take control of me. Blessed Holy Spirit, take control of me. Kasi, sino bang gustong maghintay? Sino dito mahilig mag-traffic? Na pag nata-traffic, enjoy na enjoy ka. Hallelujah, traffic. Meron mga ganyan? Meron. Yung mag-boyfriend. Ay, sa wakas, traffic. Hindi pa tayo makakauwi. Di ba? Pero, yung mga normal, hindi nila gusto ang traffic. Gusto nating makauwi kagad. Tama? Tama ba? Ayaw niyong matagal sa parking, kaya nga, pag matagal na ako nagsasalta, ganyan na kayo ng ganyan eh. Ang tagal. Saan tayo kakain ito? Sarado ng mga restaurant, di ba? Kasi nga namamadali tayo. Normal yun. Yung iba pa nga, nandito, magde-date pa sila mamaya. Ang tagal naman itong pastor na to. Di ba? Kaya, habang kumakanta, alis na tayo, dali. Baka hindi tayo makalabas sa baba. Di ba? Ayaw natin ng matagal. Kaya naman, we need to really see things from God's perspective through the Holy Spirit. So you ask God. You are not asking God to fill you kasi filled ka na when you receive Jesus Christ, but you are asking God to always control you every moment of the day.
Yun ang ating kailangan. Kaya, what do we need to do? Sabi ng Lord, you need to tarry. You need to wait, to be empowered by the Holy Spirit. Sabi ng Lord, beware of immediatitis, learn to wait on the Lord. Kaya minsan, pag gising sa umaga, nagmamadali na tayo pumasok. Hindi na nga natin tinanong ang Diyos, Lord, fill me with the Holy Spirit. Kasi I don't even know what I will encounter today. Kaya fill me with your Holy Spirit that whatever I may encounter, I'm prepared. Tapos pagka-filled with the Holy Spirit, you are filled with the Word of God. Tama? So you meditate on God's Word para ready ka. Pag harap mo palang ganyan, ready ka na. Yun ang namimiss ng maraming tao. Bakit? Kasi laging nagmamadali. Alam ko yan dahil nangyayari sa akin. Pakisabi sa katabi mo, di ba't ikaw din? Nakanya? Now listen to this. So anong ating dapat gawin? If you acknowledge that Jesus is your Lord, that He is your Master, kung talagang sinabi mong si Jesus ang Panginoon ng buhay mo, ito dapat ang ating attitude. Imposibleng hindi tayo maghihintay. Tingnan ninyo. As the eyes of the slaves look to the hand of their master, as the eyes of a female slave look at the hand of her mistress, so our eyes look to the Lord our God till He shows us His mercy. So anong sinasabi ng Diyos? Kung hindi siya ang Panginoon ng buhay mo, obviously you will not wait for Him. Tama? Kasi we are not here to accomplish our own plans, our own mission. We are here to accomplish the mission of our Master. Now listen, sino sa inyo nakakain sa restaurant na may mga waiters? Di ba? Doon sa mga waiters na yon, di ba? Yung waiters, they act as waiters because you are their master. Kaya nga, waiter, pag kailangan tubig, waiter, water, di ba? Di ba? Kasi gusto mo pagsilbihan mo ako. Pero pag yung waiter hindi kumikilos, pag hingi mo ng tubig at hindi ka pinapansin, anong nadadama mo? You feel parang, wow, hindi ako ginagalang You feel so disrespected. Parang, ano ba to? Anong klaseng waiter ito? Hindi ko yan bibigyan mamaya ng tip. Tama? Kahit naman mabait, di mo rin naman binibigyan Sorry. No, balik na tayo. Hindi kayo yon yung kaninang umaga. No. Pero di ba, parang, kasi waiter yan, kasi you are now the master. That is exactly our attitude. If Jesus is our master, hinihingi natin, Lord, what is your instruction for me today? Have you noticed in the book of Acts, they're always being guided by the Holy Spirit on what to do? Pero bakit hindi natin nararanasan ngayon? Because we're not asking. We are no longer waiting. Tama? Lagi tayong on the go, on our own plans and agenda, instead of seeking the very heart of God. Kaya nga part ng prayer, thy will be done on earth as it is in heaven. Pero pag nagpe-pray tayo, meron pa ba yun? Ano na tayo? Agad-agad, tumatakbo tayo agad, nagmamadali tayo. Give us this day our daily bread. Tama? Hello? Yan ang sakit natin. Kaya ito ngayon ang sabi ng Diyos. We wait upon the Lord. At ito naman sabi ng Lord, if you know how to wait and you acknowledge that He is really your master, sabi ng Bible, the Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. Praise God. Ang sabi ng Lord, in fact, sabi nga sa, He is the rewarder of those who believe that He exists. Because you are waiting because you believe that He exists, and God said He is the rewarder of those who believe in Him. In fact, it is impossible to please God without faith. Okay? Kaya sabi ng Bible, ibe-bless ka niya pag marunong ka kasi siya yung master mo. If He is our master, and praise God, He is not a cruel master, He is a good master, He provides us our need, He guides us to on what is good for us, yun ang ganda sa master natin. Tama? Isipin niyo na lang. Ako po nung binata ako, I got involved with several relationships. But I praise God. When I came to know Jesus, He brought me to the best and the most beautiful woman in the world. Tama? It wasn't my choice. It is His choice. Nagkakanindihan tayo? Hello? Nagsisisi ka ba? Obviously not. Bakit? Because God's choice is always the best. Nung minsan di po ako makalakad, nilalagyan po ako ng salompas dito. Ang tawag dyan, EDAD. Edad. Adi
Ilalagay niya ako sa lompas kasi nasa yatika ako eh. Would you believe, maluha-luha ako nung sinabi niya eh. Alam mo, ang sarap mong pinaglilingkuran kita. Pangarap ko itong paglingkuran kita. Sabi ko, who am I para paglingkuran ako ng babaeng ito? Wala. Dahil ako'y lingkod ng Diyos. Kaya nung pinaglilingkuran niya ako, parang sabi sa asawa, purihin ng Diyos sa asawang handang maglingkod sa akin. Para lagyan lang ako ng salompo sa puwet. Nakanya, iba nga eh. Ano ka bang arte-arte mo, tanda-tanda mo, lumakad ka nga dyan? Yun, hindi. Kung ibang babae, siguro binigay ng Diyos, ganyan. Yan, ang tanda mo na kasi, no? Kumuha ka ng caregiver mo. Marami ng ganyan. Hindi na maalagaan. Tama? Pero doon pa lang, bigla ako naramdaman, I really am loved by God for giving me the best. Because He is our master. Amen? Pakisabi sa katabi mo, if Jesus is your master, He thinks always what is best for you. Sabi mo sa kanya. Haba ba? Haba? Ganito lang. Lagi niyang iniisip yung best para sa'yo. O, maikli na yan, ha? Mahaba pa rin? Best! O, yun, ikli na. Isang word na lang. Di ba? Okay, so tuloy tayo. Kaya itong, kahit sa mga anak natin, I'm telling my children, always seek for God kasi yung best ang gusto niya sa'yo. Ngayon, tingnan mo naman. Di ba mabait si God? Kung hindi ka nag-iintay, paano na? Si Asaph na experience yan, mo, surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. But as for me, my feet came close to stumbling, my steps had almost slipped. Bakit? Kasi naman nakakainis di naman, tayo naman, kung sino pa yung mga mandaraya, sila yung umuunlad. Parang ang gaan-gaan ang buhay nila. Tama ba? Ba't ako yung nag-exam, nag-aaral ako, hindi ako nangungopya. Tapos ang baba ng grade ko, sila kopya ng kopya, anong tataas sila? Ako pasang-awa, sila pasang-pasa. Bakit ganon? Sa opisina, ito mandaraya, ito nandadaya sila. Naku, sila ang dami ng pera. Ako, wala. Nagsara yung kumpanya. Wala pa ako, sila meron sila. Ang daya, hindi ko maintindihan. Ganon din ang reklamo ni Asaph. Tinan mo, for I was envious of the arrogant as I saw the prosperity of the wicked. For there are no pains in their death and in their body's fat. Wala na nga silang nararamdamang sakit. Ang tataba pa nila. Ba't ganon? Sabi ganon, they are not in trouble as other men. Wala silang gulo kapareho ng ibang tao. Nor are they plagued like mankind. Look at this. Sabi niya, therefore pride is their necklace. Kaya naman, ang kanilang kwintas, kayabangan. Ang kanilang damit ay violente. Sabi niya, talagang balot-balot sila ng kaguluhan, ng kasakitan. Sabi niya, pananakit. Sabi niya, at ang kanilang mga mata, punong-puno ng bilbil sa taba. Saan ka nakakita ng ganong kataba? Ang bilbil sa mata. Ayan, sabi niya. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Sabi niya, ang kanilang mga imahinasyon, sa kanilang mga puso, talagang wow, rayot. At niyuyurakan nila ang mga matutuwid, pinasasaktan nila, ang yayabang nila. Bakit ganon? Yun ang sabi niya eh. Ang ganong ginawa niya, then he learned to wait upon God. Tingnan mo word, until I came into the sanctuary of God, then I perceived that, and then he began to enter into worship. You see, some people, they don't have time to worship anymore because they're always in a hurry. Noon, bigla niya naintindihan, wika muna, ba't hindi kami mag-usap ng Diyos? He waited upon the Lord. Surely you set them, ito na-realize in slippery places. You cast them down to destruction. Look at this. How they are destroyed in a moment, they are utterly swept away by a sudden terror. Kung alam lang nila. But you know what? What is the greatest reward of waiting? Itong greatest reward. It is not the material blessings that we will receive. It is not the comfort that we might experience. The real blessing of waiting. Alam nyo ano? God Himself. Look at this. Whom have I in heaven but you? Besides you, I desire nothing on earth. Hindi ito advanced Christianity. This is basic Christianity. People who have really known God, known Jesus, having really have an encounter with Jesus, a personal encounter with Jesus, not religiosity, not being religious, but really having a personal relationship with Jesus, you know what they will say? I am willing to wait for you because whom have I in heaven but you? Besides you, I desire nothing on earth. Yan ang Christianity. Kasi nga kung first love mo si Jesus, aantayin kita. Tama? Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tama? Iintayin mo eh. Bakit? Mahal kita eh. Iintayin kita. Yun yung sinasabi niya, kahit sabi niya. But as for me,
The nearness of God is my good. I have made the Lord God my refuge, that I may tell of all your works. Friends, kaya maraming tao, hindi na alam to. Kasi akala nila Christian sila dahil nag-a-attend sila ng service. Dahil akala nila, nagdi-D-group na ako eh. Yes. But you never understand that the real point of Christianity is really knowing God personally. Kaya nga, this is eternal life, that they may know you and the one whom you have sent. Yun ang totoong eternal life. Kaya nga, kung wala yan, hindi mo ma-enjoy ang langit. Kasi, yung langit, kapareho niya, ilagay ka sa bahay na puro ginto, tapos wala kayong relasyon ng may-ari, wala yung saya. Bakit masaya ang bahay? Hindi sa laki, kundi yung mga tao sa bahay nagmamahalan. Hello? Kaya nga ang daming lalaking bahay, hindi nag-uusap yung magkakapatid, hindi nag-uusap yung mga magulang, kahit sa laki ng bahay. Samantalang ibang bahay, sa sobrang liit, nagpapalitan na sila ng muka. At ang sasaya pa nila. Hindi ko sinasabing mabuti yung maliit ang bahay. Ang sinasabi ko lang, wala sa bahay, kundi nasa relasyon ng mga tao sa bahay. Same thing with God. Kaya marami hindi tayo excited sa langit. Bakit? Hindi naman kasi tayo excited sa Diyos eh. Imagine if you have a foretaste of Jesus now. How would you not be excited to see Him face to face and to be with Him for eternity? Oh, sino dito yung mga nanligaw dati? Nanligaw? Mga may asawa kayo, hindi kayo nanligaw? O kayo niligawan? Di ba? Hahatid nyo? Paghatid, text, usap, hatid, tapos pagdating doon sa bahay, gusto mo, ang tagal nyo nag-uusap na naman, mamaya magpapaalam ka na, uwi na ako, 12:00 ng hating gabi na eh. Sabihin ng babae, tagal, aga-aga pa eh. Di ba? Ayaw pa alisin. Bakit? Gusto mo na magsama kayo. Kasi nga, parang iba eh. Parang excited ka na para sa araw na kakasal na kayo. Para pagdating ng ganyan, yes, this is the day. Di ba? Saya mo, darating na siya, kakasal na kami. Oh, kaya lang, imperfect. Kaya pag mag-asawa na, gusto nyo maghiwalay ulit. Kasi na-discover mo yung imperfection. Pero kay God, perfect God, and He will perfect you because of Jesus. You just imagine two perfect individuals together forever. Time will never be enough. Nagkakaintindihan. Kaya with all our sinfulness, meron tayong foretaste of God na experience natin pang araw-araw. Kaya nga pag inisip ko, Lord, gusto ko tang makita na. Sa totoo lang, may mga panahon na nagdadrive ako, sabi ko, God, I'm excited to see you. Nalala ko may nagsabi sa akin, doktor, Pastor, mukhang may cancer ka sa lalamunan ah. Talaga? Excited ako. Hindi ka natatakot? Ba't ako natatakot? Excited nga ako. Takot ka, no? Takot. Yung doktor takot. Pero wala akong cancer. Baka naman, sabi niya lang yun. Pero sa akin, regardless, may cancer o wala, that doesn't matter. Ang mahalaga, soon, we will be seeing Jesus face to face and I'm so excited. Because I could not imagine the loving embrace of Jesus na face to face you are with Him. Nagkakatingan tayo, iba nakakatawa yung mga tao, I love Jesus, I love Jesus. Biglang, may sakit ako, mamamatay na ako, Pastor, mamamatay na ako. Pray niyo ako, Pastor, ayoko mamamatay. Akala ko ba excited ka kay Jesus? Oo, excited ako, pero ayoko mamamatay. Pwede bang magkita kami ni Jesus na hindi namamatay? Naintindihan niyo yung sabihin? Now friends, this is the challenge. Who is Jesus to you? Is He really your blessing? Because if He is not your blessing, you will never desire to wait on the Lord. Now, gusto niyo malaman paano mag-wait upon the Lord? Gusto niyo malaman? Introduction lang yung pinag-usapan natin, ha? Ito, understand the word, wait. Pakisabi mo, wait. Wait. Wait for work. Hindi kasi yan parang passive. Okay, wala na akong gagawin, I'll just wait. No. You work out your responsibility. Then, anticipate. You are anticipating, when you ask God, you anticipate the answer. Kaya nga, anticipate God's fulfillment of the promise. Then you inquire. In other words, you keep on inquiring. Hindi tapos yun. Binigay na sa'yo, you just keep on inquiring. Inquire God's promise and instructions. And look at this, and trust. Because Satan will take advantage of the divine delays, so he will just whisper to your ears, wala ka ng pag-asa, ganyan. But God will just say to you, trust in me. I am the Lord who never changes.
Nagkakaintindihan? So let's start with the word work. Work out our responsibility. Maraming tao, this is what they understood. I will just wait for the Lord. No, you learn to work out your responsibility. Now, let's use the life of David. Kasi sa Bible, ang daming mga tao who really waited. You see, waiting is a normal Christian life. Abraham waited for 25 years to have a son. Yeah? Si Joseph waited for 13 years before his siblings bowed down to him. 13 years. And ang dami. Si Jacob waited. Imagine, naghintay siya 7 years para lang sa kanya mapapangasawa. People of the Bible waited. If you read Hebrews 11, these people waited. Pero naghihintay sila. Kaya understand something like this. Delay your want in this world to get what you really want from the Lord. Ulitin natin. Delay your want in this world to get what you really want from the Lord. Now, let's look at David. Can you imagine? Saul did not wait on God. Sabi, ang mga tao, si Saul ang hari ni David at that time. Si Saul, hindi naghintay yung Israel because they wanted to have a king. Ngayon, si Saul, ang instruction sa kanya, you wait until I come, sabi ni Samuel. Hindi nakapag-intay. Natakot siya na magkakalat-kalat yung mga tao. So he did not wait. Sabi ng Lord, okay, since Saul did not wait, I will look for someone who is after my own heart. And he chose, and he told Samuel, go to Jesse, and I will anoint one of his sons. Now, naintindihan niyo? Kung kayo yung tatay, sinabi ni Samuel, Jesse, I will anoint one of your sons to be the king. Kung ikaw yung tatay, obviously, excited ka, naku, sino ka sa anak ko, magiging hari. Kung hindi ka makatulog. Yung panganay, syempre, ang panganay laging paborito sa Israel. Praise God, ngayon paano kung hindi siya mapili? Pangalawa, ang dami niyang anak. Pero nakakapagtaka, wala sa kanila. Pinapunta niya na, 7 lalaking anak, wala sa kanila. Kung ikaw si David, ni hindi ka man lang kinonsidera, anong pakiramdam mo? Hello? Di ba ganyan tayo? Paborito niyo naman si ate, paborito naman si kuya, Alam, sa totoo lang, hindi naman importante kung paborito ka eh. Sa opisina, paborito. Hindi, ang importante, nakikita ka ni God at paborito ka ni Lord. Okay ba yan? Huwag na yung paborito ng ibang tao. Mahalaga, paborito ka ni Lord. Tignan mo, sabi niya, hindi siya. Wala sa kanila. Ngayon sabi niya, then Samuel said to Jesse, ito lang ba anak mo? Sabi niya, meron pa po yung bunso. Bakit hindi mo sinama? Kasi bunso eh. Wala yan, bunso yan. And behold, he is tending the sheep. Noong nag-aalaga ng tupa. Pastol yun, walang kinabukasan yun. Sabi niya, hindi, tawagin mo, padala mo siya dito. Hindi tayo uupo hanggat hindi siya dumarating. Aba, favorite ni Lord. Tama ba? Baka magtaka kayo, may favorite ba si Lord? Kahit wala, basta feeling mo favorite ka. Yun lang yun. Naalala niyo si John? The disciples whom Jesus loved. Sino sabi? Siya rin. He knows that Jesus loves him so much. Ganun lang. Kaya dapat kumbinsido ka sa puso mo, kahit na walang favoritism si God, kung sa puso mo, alam mo, paborito ka niya. Okay ba yun? Tuloy tayo. And so he sent and brought him in. Now he was ruddy with beautiful eyes and handsome appearance, and the Lord, arise, anoint him, for this is he. Sabi niya, hindi, ruddy. Ibig sabihin niya, medyo parang brusko, dating na bata talaga, talagang palaban, di ba? Sabi niya, beautiful eyes. Sabi niya, hindi ganito. Parang, kunyari, imagine eyes. Beautiful face. Handsome in appearance. Obviously, hindi ako. Ito yun, anoint mo. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers, and the Spirit of the Lord mightily upon David from that day forward. And Samuel arose and went to Ramah. So ano ngayon si David? You are now anointed as a king. At alam niyo kailan taon siya? About 13 to 15 years old, according to some scholars. Ang bata. Bakit? Kasi ulitin ko, sa Israel, walang teenager. Nagkakaintindihan? Nag-aalaga ng tupa yan, lumalaban ng leon yan, lumalaban ng oso yan. Nagkakaintindihan? Kaya kahit na 13 yan or 15 years old, sanay sa labanan yan. Ngayon, kaya, praise God, he was a shepherd, he was anointed the king. Ang problema, siyempre, God had to make sure that he could be brought to the palace. Tama ba?
Kasi paano maging hari yan kung walang connection sa palace? Eto ang ganda. Because he knew that he was a king, at ang Diyos gagawa ng mga opportunity yan na seemingly impossible at ikaw lang makakagawa. Kaya impossible situations in your life are opportunities for victory. Nagkakanin yan. May problema ka matinding hinaharap, that would be your opportunity if you know that God has something for you. Kaya nung nakita niya si Goliath, lahat sila takot na takot. Si David, inutusan ng tatay, dala mo ng pagkain ng mga kapatid mo. Hindi siya sama sa army. Bigla nakita niya, iniinsulto ni Goliath yung mga Israelita. Sabi niya, sino to para insultuhin niya ang mga hukbo ng Panginoong Diyos? Nakikita niya si God at hindi nakikita yung kaaway. Walang karapatan to para takutin niya ang mga tao ng Diyos. Tama? So, to make the long story short, tinalo niya si Goliath. At ginawa siyang commander. Wow! And he killed so many. Anong sabi niya? Sabi niya ganon. So people were singing, women were singing, Saul killed 1,000, David killed 10,000. Tama? Ano nangyari? Nainggit si Saul. Now listen, this is how you will work. Nainggit si Saul. Ano gagawin mo ngayon? Wait upon the Lord. Let God protect me. Kalokohan. Alam nga naman, hindi niya ako tatamaan. Sige, try me. Sinibat. Tingnan mo, hindi ako tinatablan because the Lord called me to be the king. No! Anong dapat mong gawin? Papatayin ka na. Run! Maraming Christian ganyan. Pinatatakbo na ng Lord, ayaw pa tumakbo. Parang yun, Lord, iligtas mo ako. Nagbabaha, bumabagyo. Ligtas mo ako, Lord. Ligtas mo ako. Dumating yung truck. Sumakay na ho kayo. Babaha na ho. Hindi, the Lord will save me. Tumaas yung tubig. Dumating na yung lancha, yung bangka. Sabi, rubber boat. Sakay na ho kayo. No. The Lord will save me. Wait upon the Lord. Di ba? Dumating yung helicopter kasi mataas yung tubig eh. No, the Lord will save me. Wait upon the Lord. Nangyari? Patay. Pagdating sa langit, Lord, ang labo mo. Ba't di mo ako niligtas? Sabi mo, trusting you, wait upon you. Bakit ganon? Ano ka ba? Nagpadala na ako ng truck, hindi mo pinansin. Nagpadala ako ng boat, di mo pinansin. Ngayon nagpadala ako ng helicopter, ayaw mo pa rin. Ano gusto mo? Kaya, kinuha na kita. Di ba gusto mo ako kumuha sa'yo? Yun ang minsan nakakatawa sa tao, no? Akala nila yung waiting, laging something supernatural. Hindi. Simple lang, David, papatayin ka. Ang dapat mong gawin? Takbo, David. Use your feet. Yes, Lord. Kaya takbo. Ngayon, sa kanyang pagtakbo, sa lahat naman ng tatakbuhan niya, saan siya tumakbo? Pumunta siya sa En-Gedi. Pumunta siya kung saan siya pamilyar. Because he grew up in En-Gedi. He grew up as a shepherd in En-Gedi. He grew up as a shepherd in Judah. Kasi habulin man siya doon, alam niya yung terrain. Kaya, nakita niya si Saulo. Nung minsang dilusob siya ni Saulo, dala-dala lahat ng kanyang mga army. Nandun sila sa kuweba, patay siya. Now is your chance to kill your king. Now, listen to this. Kung inaapi ka ng sino mang tao, huwag mong ilalayo yung realidad na you have to follow God's ways. Tama? May pagkakataon ka na patayin. Pero tingnan mo, alam na alam niya how to do the will of God. Look at this. Kaya he spared Saul's life. Ano nangyari? The men of David said to him, Behold, this is the day of which the Lord said to you, Behold, I am about to give your enemy into your hand, and you shall do to him as it seems good to you. Then David arose and cut off the edge of Saul's robe and secretly, pinutol niya yung dulo ng damit. Sabi niya, oops, teka muna, sandali, may problema. Medyo na-konsensya si David, sabi niya, far be it from me because of the Lord that I should do this thing to my Lord, the Lord's anointed, to stretch out my hand against him, since he is the Lord's anointed, because he knew from the writings of Moses, thou shalt not touch the Lord's anointed. Alam niya from the Bible. Hindi tama yan. Then, dahil alam niya yon, ang galing din. Sinabi niya sa mga tao niya, so David persuaded these men with these words and did not allow them to rise up against Saul. And Saul arose, left the cave, and went on his way. Alam niyo bang napaka-importante ng ginagawa ni David? God was not only preparing David, He was also preparing His people, His army. Kung si David hindi magre-respeto, hindi niya re-respetohin yung boss niya, kahit malabo yung boss niya, one day, pag siya na yung naging boss, itong mga taon to, pag naasar sa kanya, pwede rin siyang patayin. Tama? But because he knew the ways of God, he waited upon the way of the Lord, sabi niya, wag, di tama itong ginagawa natin.
we should spare his life. Hindi, patayin na yan. Be practical, David. No, you're wrong. Kaya sabi nila, kaya si Saulo mismo, na-recognize siya, if a man finds his enemy, will he let him go away safely? Diba, pag nakita mo ng kalaban mo, patay mo na yan. May the Lord therefore reward you with good in return for what you have done to me this day. Sabi niya, now behold, I know that you will surely be king, and that the kingdom of Israel will be established in your hand. Alam din ni Saulo. Kaya nga gusto niyang patayin kasi mawawalan ng pag-asa ang kanyang mga anak. Pero isang bagay maintindihan ninyo. When you wait upon the Lord, you don't neglect what you should do. Keep on respecting your leaders. Minsan sabi mo, labo ng tatay ko, may favoritism, ayoko sa kanya. No. Keep on respecting your father. Sa boss, sa opisina, ang labo nitong boss ko talaga, labo yan. No. God is greater than your boss, tama? Kaya relax ka lang. Hindi mo kailangan, nakakainis yung sa traffic na yan. Bakit kasi may nakalagay no parking dito? Ano ba yan? Wala nang parking, nilagay mo ng no parking. Ano ba yan? Relax ka lang, respect. You may disagree, but you still have to respect. Work out your responsibility. Tama? Hello? Wives, labo ng asawa ko. Keep on your respect. Hintay ka lang, wait. Don't kill him, wait. The Lord will change him in due time. Nagkakaintindihan? If he does not change, the Lord will replace him in due time. Wag ikaw ang gumawa ng paraan. Love him just as Christ wants you to do. Tama? Tuloy tayo ngayon. So sabi ni Campbell Morgan, waiting for God is not lack of power to do anything. Waiting for God needs strength rather than weakness. It is power to do nothing. It is the strength that holds strength in check. Tuloy tayo kay David. So David spared Saul. Tapos na, yes! Unfortunately, Saul again hunted him. Hindi nagsawa, nagpadala pa na mas maraming army. Again, David found Saul. Kaya may chance na naman. Pero sabi ni Abishai, David, today, God has delivered your enemy into your hand. Now therefore, ayaw mo siyang patayin? Ako gagawa. Please let me strike him with a spear to the ground with one stroke. David, simple lang yan. Kumbaga sa modern technology, David, isang bala lang yan. Hindi ko kailangan pumutok ng pangalawa. Tama? I will just strike him once. Isang tabak lang yan, David, tanggal ang ulo niyan. Yan ang sinasabi niya. Wala kang problema dyan. Sabi niya, but David said to Abishai, no, do not destroy him. For who can stretch out his hand against the Lord's anointed and be without guilt? Mali ka. Mali yan. Now, listen to this. My God is greater than him. So you don't need to be in a hurry. As the Lord lives, surely the Lord will strike him. Sino mag-strike? The Lord. Or his day will come that he dies. Or naturally, mamamatay siya. Nor he will go down into battle and perish. Huwag tayo. Hayaan mo siya. The Lord will take care of that. That's not our problem. That's not our department. Let us just wait on the Lord to do it. Tama? Hello? Tuloy tayo. The Lord forbid that I just stretch out my hand against the Lord's anointed. Never kong gagawin yan. And look at this. So, found Saul, spared Saul. Then look at what happened. He served the Philistines, takbo siya, but he kept on fighting for Israel. No? In disguise, kakampi niya ang Philistines, but he was killing all the enemies of Israel. Nagkakaintindihan tayo? Then eventually, he became the king over Judah at the age of 30. Then he became the king of all of Israel at the age of 37. Nagawa ba ni God lahat? Yung dapat niyang pinangako? Yes. But he kept on working out his responsibility. Anong ginawa ni God? Simple lang. Anong ginawa ni God? Saul died for his trespass which he committed against the Lord, because the word of the Lord which he did not keep, also because he asked counsel for a medium, making inquiry of it. Si Lord ang kumuha sa kanya. Hindi mo kailangan galawin. Si Lord ang nakakaalam. Tama? Friends, to some of you, you know my past. Tinanggal ako sa ministry. I knew that God called me to the ministry. Tinanggal ako sa ministry. Hindi dahil masama ang plano nila, hindi dahil pareho sila ni Saulo, hindi, mali, huwag niyong maiisipin yun. Ang totoo niyan, that is the leadership prerogative. That is what they think best in order for the ministry to thrive. Nagkakaintindihan tayo. So ngayon, you respect.
Sunod ka. Sabi ng Lord sa akin, hindi ko ma-imagine. Nagpe-pray ako, sabi ng Lord sa akin, I will expand your horizon. Paano yung mangyayari, Lord? Tanggal nga ako eh. Kaya nga kita tinanggal kasi lalawakan ko nga eh. Ilang years, 3 years, 4 years, wala akong ministry. Anong kailangan kong gawin? Do my responsibility. What was my responsibility? Be a Christian. Attended yung GLC na ngayon, dating Biblical Foundation, attended GLC 1, GLC 2. Then I attended a D group. I joined a D group. Not knowing na yung D group leader ko handles the afternoon service. Tama? Ano sabi niya? Ano bang trabaho mo dati? Dati po akong pastor. Ay, bakit nandito ka? Tanggal. Hindi ko nahiyang sabihin na tanggal ako. Nagkamali ako eh. Di sabi ganun. Okay. Bakit hindi mo sumubok pag-preach ulit? Paalam niyo muna ako sa dati kong church kasi siyempre hindi mabuti yon. So nag-usap sila after several communications, ayan. After again another year, saka ako pinagturo. And the rest is history. And alam niyo, nalaman ko, kanina lang sa Welcome Center, sabi siya, Pastor, bakit po? Napapanood ko lang kayo sa YouTube. Pastor, ganun ba? Now I know how the Lord expanded my borders. It's beyond my imagination. Tapos na ang kwento? Hindi pa. Marami pang kwento si God. But one thing for sure, work out your responsibility. Wait. The Lord knows what is best for all of us. Amen? Especially for you. Dahil you are God's favorite. Okay, pasabi mo sa katabi mo, alam mo ba, paborito ka ni Lord? Bakit puro problema? Paborito kang paluin. Ay, na-joke na. Joke lang. No, balik tayo. So David was 30 years old when he became king. And ito na yung passage. Kaya sabi ni Pastor Peter, my willingness to wait reveals the worth I place on what I am waiting for. And my confidence in God's ability to bring about this fulfillment in His perfect time. Now listen to this. John Piper beautifully said, the folly of not waiting for God is that we forfeit the blessings of having God's work for us. Can you imagine if I did not wait? Can you imagine if I did not, I did not follow the ways of God? I would have not known you. Tama? Hello? We would have not met. Kaya minsan di mo alam anong plano ng Diyos. But one thing for sure, one day, we will just say, God, thank you. You're so good. Amen? Okay, pakisabi mo sa katabi mo, God loves you. So, let's go. Alam niyo ba may ginawa pa pala si David? Bago ko makalimutan. David departed, remember? He ran away from Saul. Alam niyo kung anong ginawa niya? He also not prepared himself, he prepared the people who will be working with him. Paano ko nalaman? Tingnan niyo. Everyone who was in distress, everyone who was in debt, everyone who was discontented gathered to him, and he became captain over them. Sino mga kasama ni David? Mga walang kakwenta-kwenta, mga ragtags. Tama? May utang, diskontento sa buhay, maraming problema. May pag-asa ba yan para maging army ni David? No, God used the opportunity of fleeing to make them mighty warriors. Kaya pagdating sa 2 Samuel 23, these are the names of David's mighty warriors. And you would be surprised, ang dami niyan. All of these people who went with him na problema, ngayon, ready to fight. Mighty warriors. Because God was not only preparing David to become the king, He was also preparing the people who will be working with him and reign with him in Israel. Alam niyo, wag niyo isipin na kayo lang ang piniprepare ng Diyos. Piniprepare niya rin mga kasama niyo. Okay po? Okay. Akala ko ano nangyari sa inyo. Sabi niya. Kaya God is preparing for us. Kaya our waiting for the Lord is not biding our time until we finally get the service we've been waiting for. It's filling our time with service to the Master, always on our feet, ready to minister. So let me repeat. Delay your want in this world to get what you really want from the Lord. Now, let's continue. Anticipate. Sabihin niyo, ang tagal niya, isang point pa lang. Relax lang. Pag nagmamadali ka, immediatitis yan. Now, wait. So, anticipate. What does anticipate means? Anticipate God's fulfillment of the promise. Amazing si David. You know what David did? While he was being pursued by Saul, while he was running away from Saul, hindi siya nagtigil doon. Alam mo ginawa niya? He kept on praying.
Sabi niya, oh, how long, O Lord? Will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart all the day? How long will my enemy be exalted over me? Aba, hindi masamang magsabi kay God kung anong sinasabi mo. Lord, hanggang gaano katagal, Lord? Kakalimutan mo ba ako forever? Lord, ano ba? Pour out your heart to God. But listen to this. After pouring out your heart, tingnan nyo, may nangyari na ba kay David? Naayos ba yung kanyang sitwasyon? Hindi. Pero tingnan nyo naman ang verse 5. But I have trusted in your loving kindness, my heart shall rejoice in yours. Aba, nagre-rejoice na sa salvation ng Diyos, wala pang salvation. I will sing to the Lord because He has dealt bountifully with me. Nagpupuri na sa Diyos, wala pang nakikitang resulta. Yun yung anticipation. Nag-pray ka, Lord, yung asawa ko hindi nagbabago, ano ba gagawin ko? O, pinag-pray mo na, tama? O, pagsimbihan mo na siya. Hindi mo siya nagbabago eh. Pagsimbihan mo, as if nasagot na yung prayer mo. Hanggang kailan, Lord? 16 years na ako nagtitiis. Ikaw naman, si Abraham, 25 years. Ba't ka nagmamadali? Malay mo, 30 ang sayo. Relax ka lang. Ang mahalaga, just keep on doing what God wants you to do. As in, ganito yan. Sino dito nagpe-pray para magkaroon ng asawa? Be honest. Okay, good. Kung ikaw yung lalaki, kailan ka maghahanda maging tatay? Pag nag-asawa ka na at nagkaanak, ngayon pa lang, I believe God will give me a wife, then prepare yourself to become a father. Study. Learn how to be a father. Be a spiritual father to others. Para prepare ka na. O babae, you want to get married? Oh, prepare mo na. How is it to become a mother? Di ba? Mag-disciple ka. Learn how to be a mother to someone. And God is preparing you. Walang imposible sa Diyos. Act as if God has already answered your prayer. Act as if. Kaya nga nung time na yun, nung nakikita ko, sabi ng Lord, oh, I will expand your borders. Anong gagawin ko, Lord? Attend ka lang. Keep on helping people. Just do what I told you to do. Okay, di tuloy-tuloy lang, as if I will become a pastor again. Kaya sabi sa akin, mag-preach ka lang. As ano? As a guest speaker. I preach as if I am the pastor. Preach as if with all of my heart. Reading, studying, everything. Even before coming back to the ministry. Nakuha po. Anong dream mo paglaki na nararamdaman ang dream ng Diyos para sa'yo? Do you want to become a doctor? Yes! Hallelujah! Study hard. Ngayon pa lang, Lord, thank you. I have to anticipate. I know. Kasi parang kung nabuntis ka, hindi ka naman maghahanda para manganak, mag-iipon ka pag manganganak ka na. Siyempre, nung pa lang na nag-iipon ka na para sa araw ng kapanganakan. Tama ba? Hindi ka bibili ng damit kung kailan ka nanganak. Siyempre, bibili ka ng damit habang buntis ka pa lang. Nakuha ninyo? Sabi niyo, paano kung babae o lalaki yan? Hindi mo alam. So, hinihintay mo ang ultrasound. Bakit? Para i-prepare mo ang lahat na dapat gamitin. Yung iba nga, hindi pa nanganganak, nangihingi na ng mga, akin na yung kuna mo, akin na yung ano. Piniprepare mo na. Yung iba kailan ka manghihingi, kaya iba cramming. Yan ang style ng marami. Mag-aaral, hindi naman mag-aaral para sa exam. Mag-aaral na during the exam. Saka nagbubukas ng libro. Sa palagay mo, papasa ka? Yes, pwede sa grade, pero as what you should be. Nagkakaintindihan tayo? Kaya, sabi ng tayo, waiting on the Lord involves a confident expectation of a positive result in which we place a great hope, a hope that can only be realized by the action of God. Now, listen to this. Naniniwala ka ba gagamitin ka ng Diyos? Ha? Naniniwala ka? Okay, disimulan mo na. Join a group. Then start being trained. Attend GLC. Kasi naniniwala ka eh. Then God will make use of you. Nagkakatindihan. Yung iba, naniniwala ako, gagamitin ako ng Lord. O, attend ka na ng D-group. Ayaw, naiya ako. O sige, ano ka na, mag-attend ka ng nakakahiya, di ko alam. Nangangatog ako. Paano ka naman? Kano ka naniniwala ka? So, anticipate. Nagkakatindihan? Good. O, tuloy tayo ngayon. Kaya ulitin natin. Delay your want in this world to get what you really want from the Lord. Now, let's continue. Inquire. Alam nyo, hindi tayo natapos, okay, alam ko na, may promise si God. No, you will get discouraged. I'm telling you. Because Satan is on the attack. Sabi, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, dominions, and power. Tama?
So we need to keep on inquiring God's promise and instructions. Paano ginagawa yan? Now listen to this. Look at David. Therefore David inquired of the Lord, saying, shall I go and smite these Philistines? And the Lord said unto David, go and smite the Philistines. Lagi siya nagpe-pray. Tumatakbo na siya tumatakbo na siya kay Saul. Hindi niya, ang dapat ang kalaban niya si Saul. Hindi. Ang kalaban niya pa rin mga Philistines and kept on asking God, anong gagawin ko, Lord? Anong gagawin ko, Lord? Pansin nyo, tanong na naman siya, then inquired of the Lord. Yet again, the Lord answered him and said, arise, go down to Keilah, for I will deliver the Philistines into thine hand. Ganun pa rin. He kept on inquiring the Lord. Nung inatake sila sa Ziklag, ganun pa rin ang ginawa niya. The men of the army threatening to kill David with stones, which greatly upset David. Each man was sad and angry because his sons and daughters had been captured. But David found strength in the Lord, his God. Tama? Ano ginawa niya? And David said to Abiathar, the priest, bring me the holy vest. Then David asked the Lord, should I chase the people who took our families? Will I catch them? Ano ba? Inatake anak mo ang pamilya mo. Kinuha. Ano gagawin mo agad? Nasaan sila? Hapunin natin! Hindi. Si David anong ginawa? Strengthened himself with the Lord and inquired of the Lord for instruction. Alam niyo, yun ang problema ng marami. Pag may problema, pag mayroon tayong problema, nagpapanik tayo, kilos ka agad. Pwede bang maghintay ka muna, magtanong ka muna sa Diyos? Nakuha niyo? Ito importante. Ask God. Pray to the Lord. Now, itong crucial. When you inquire, you write them down. Look at Moses when they were in the wilderness. Dapat sa promised land na siya eh. Ano ginawa niya? As the Lord's direction, Moses kept a written record of their progress. Sinusulat niya. Sino sa inyo nagsusulat ng mga direksyon ng Diyos para sa buhay natin? Sa darating na fasting, you pray. Sulat natin. Alam niyo po ba, nung nakulong ako, nakakatleya notes ako. Sinusulat ko lahat. Walang computer noon. Susulat ko lahat. Ito yung pangako ng Diyos. Ito pangako ng Diyos. Ito yung instruction ng Diyos sa gagawin ko. Itong gagawin ko. Sinusulat ko at the Lord fulfilled them all. Ito pang amazing. Tingnan nyo. Remember what you have learned about the Lord through your experiences with Him. Alalahanin. Paano maalala? Check your journal. Hindi yung journal, kumain ako ngayon at uminom ako ng kape na mocha frappuccino. Hindi ganon. Sa aking panalangin, the Lord instructed me to do this. To do this. You are asking for instruction and you write them down. Nagkakanilihan. Matutuwa kayo. Ito, kinikwento ko pa sa sabi sa akin, wag ka daw pumunta rito. Kinento ko yung sa kaibigan ko, sabi sa akin ng Lord, wag ko daw puntahan ito. Tatawagin ako, wag daw ako pupunta. True enough. After a few days, tinatatawag ako. At hindi ako pumunta. Buti na lang, hindi ako pumunta. Kung pumunta ako, kung ano yung sinabi ng Diyos mangyari, posibleng nangyari. May instruction si God. Eto, may isang iyak ng iyak. Sabi niya, Lord, sa real estate. Alam mo yung Manning, nag-aabang sila. Walang dumarating. Iyak siya, iyak. Lord, ba't naman ganun? Walang dumarating. So, time na magpalitan. Pumalit ngayon isa. Hindi lakatim. Umiiyak siya sa taas. Habang umiiyak siya sa taas, itong pumalit, may dumating! Walk in! Bumili! 3 lupa. Nalaman niya, it's a Lord ang labo. Bakit siya may 3 ako? Wala. Iyak siya, iyak. Sabi ng Lord, relax ka lang. Huwag kang umiyak. Alam mo kung ano nangyari? Yung pala may kaso yung bumibili. Nadamay pa yung nagtitinda. O sabi niya, kung ikaw yon, ikaw ngayon nasa sanaan sa korte. Kaya relax ka lang. O habang umiiyak siya, nagpapasalamat sa Diyos, may lumapit sa kainan. Sabi niya, ikaw ba ay isang ganito? Kasi nakita ko may brochure ka eh. Opo, naghahanap kasi ako ng lupa't bahay. Pwede mo ba ako matulungan? And true enough, that woman bought what is necessary from her. O, di ba? May Diyos. Kaya relax ka lang. Okay ba yan? Sulat mo. Sino dito may journal? Sulat nyo. Sino? Meron? Praise God, may 5. Di bale, huwag kayong maglala. We can start. Di ba? We can start somewhere. We can start now. Kaya delay your want in this world to get what you really want from the Lord. And finally, trust the Lord. Bakit? Kasi sa totoo lang, lagi tayong bibigyan ng mga negative at mga discouraging words from people, and Satan will use people, he will use circumstances, he will use even the church, even leaders if necessary, without them knowing it. Ang importante, you trust
on who God is, if you truly believe that He is a good Lord, and if you truly believe that He cares for you and He wants the best for your life, just keep on waiting and trusting Him. Tingnan niyo, sabi ng Lord, even when I'm afraid, keep on trusting you. Si David na to hinahabol na siya, may mga gustong pumatay sa kanya. Ba sabi niya, Lord, kahit sa pagtulog ko, ikaw pa rin ang inaasahan ko. Ikaw pa rin ang tinititiwalaan ko. Naalala ko yung anak ko, nasa Singapore kami. Nalaman niya na zero siya sa kanyang exam. Pero imposible siyang ma-zero kasi nag-exam siya Alam mo, wala siyang nasagutan, di ba? Sa talino ng anak kong yon. Hindi lang matalino, kundi nagtitiwala sa Diyos. Siyempre, ang hirap naman ng you are in two places at the same time. Tama? Umiiyak na siya. Hindi niya ma-enjoy yung Singapore dahil iniisip niya kagad yung grade. Tama ba? Usap kami habang naglalakad kami. Alam mo, let's pray about it. Tsaka, dito ka na muna. Hindi ka naman pwedeng nasa Maynila ngayon. Dito ka na muna. Enjoy yourself here. So we prayed. Tapos God somehow may impression. Tawagan. Yung teacher, pag uwi, mag-enjoy muna tayo. So nag-enjoy. Tumawag. Yun, nawawala pala yung papel niya. So to make the long story short, pumasa siya. Maganda yung grade niya. Hindi lang siya pumasa. Graduate na siya. Kaya absent ako noon. Graduation niya yun. Now, tingnan nyo biruin mo, kung hindi ka na nakatulog, tapos bagsak ka pa, doble lugi mo. Kung sakaling nakatulog ka, bumagsak ka, at least nakatulog ka. Di ba? At ang pinakamaganda bonus, nakatulog ka na, nag-enjoy ka na, pumasa ka pa. Yun ang blessing. Nama? Kasi ang Diyos naman natin, buhay, kaya tulog ka lang. Yan ang trust, tulog ng tulog. Hindi ka. Wala. Sa'yo, wala. Kaya ano sabi ng Lord? Yes, this is something beautiful. Though youths grow weary and tired, and vigorous young men stumble badly, yet those who wait on the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. Friends, what the Lord is telling us is this. Actually, when God gave this instruction, He was telling Isaiah, comfort my people, comfort my people. Alam niyo bakit? Lahat naman tayo napapagod, tama ba? Minsan niyatanong natin, Lord, magbabago pa talaga ako? Christian ba talaga? Magbabago ba ito asawa ko? Magbabago ito mga anak ko? Alam mo, you cannot recover from that unless you learn to wait on the Lord. In other words, you hope in God. Alam niyo ba ibig sabihin ng wait dito? From the word kava, you are intertwined with God. Na hindi na yung strength mo, is strength na ni God. Don't leave your knees until you are one with God in His peace, in His word, in His promise. Yung nag-isa kayo, yung bang wala na yung hina mo, kundi yung lakas na ng Diyos nakikita mo. And sabi niya, you will mount up with wings like eagles. Alam niyo ba ang picture nito, yung mga eagles? Pag after 30 years, ang dami ng mga balahibo na unnecessary to fly. It hinders them to fly. Tatanggalin niya yon, yung beak niya na haba, kakaskasin niya sa bato yon. It would be very painful. And the other eagles will help him until pag naka-recover na yan, and he will fly. Mount up with wings above all the storms of this world. Above. Yung pang sa mga hangin, he's up there. Bakit? And sabi niya, they will run, they will not get tired. They will walk, hindi sila tatamarin. Hindi sila mananawa. Yan sabi ng Lord. Kaya nga, tingnan ninyo sabi ng Diyos. Dear friends, now we are children of God, and we have not yet been shown what we will be in the future. Tama? But we know that when Christ comes again, we will be like Him because we will see Him as He really is. Marami sa atin siguro discouraged na, Lord, Christian ba talaga ako? Talaga bang sa langit ako pupunta? Ano sabi ng Diyos? When you trusted me and you gave your life to me, you are my child. Hindi mo man nakikita kung anong dapat mangyari sa'yo, but when I come, you will be like me in a twinkling of an eye. Yan ang sabi ng Diyos. Ito sabi ng Lord, Christ is pure. Kaya nga habang naghihintay ka, yes, continue to understand Christ is pure, and all who have this hope in Christ keep themselves pure like Christ. Lord, hindi pa ako nagbabago, fully with what the kind of person I want to be, as you want me to be, but thank you, God, I will keep myself attuned with you. If I fall, I will stand up again, because I believe in you. And one day, in the twinkling of an eye, I will be like Jesus, as you promise. Amen po? Let me just end with a story.
Do you know Eric Liddell? If you have watched the movie Chariots of Fire, remember Eric Liddell was supposedly the representative of England sa Olympics sa 100-meter dash. Kaya lang, yung competition during that day sa 100-meter dash, linggo. And he had to go to the service. Sabi niya, I'm sorry, I cannot run. I have to go to the service. I want to serve the Lord. I want to serve Him. I will be preaching. Siya nang kinukonvince siya. So they had no choice. They had to follow the Lord. Hindi siya sumunod doon sa ano. Kaya yung kasama niya, nanalo sa 100-meter dash. So paano na siya? The following day, may opening. Natatakbo siya sa 400 meters. Ang problema, 100 meters yun, malayo sa 400 yun. Kasi yung 100 meters sprint yun eh. Hindi pang 400 meters ang laro niya. Ganun pa man, he prayed to God and he was claiming, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Titakbo na. Ready, get set, pang! Ay, sorry, nagising ka. Patapos naman na. Ang bilis! He was running like he was running for 100 meters. Bilis, sabi niya, imposible, hindi aabot yan. Hindi niya matatapos yung race. And you know what? He was able to finish the race. He broke the world record. Why? They that wait upon the Lord shall renew their strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and they will not get tired. They will walk and they will not get weary. If God is with you, who can be against you? Friends, let me ask you this. If Jesus is not your Lord, for sure you will not wait for Him. Because you are the Lord of your life. You do whatever you want. But if Jesus is your Lord, you will wait for His instruction. You will wait for Him. You will not just decide without His approval. Tama? And if He is your first love, no matter what, you will stay put and wait for your first love to come. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Friends, you alone know whether Jesus is really your Lord and your Master. You alone know whether He is really your first love. It's not about your attendance here. It's not about your reading the Bible. No, it's about your relationship with God. So that when you read the Bible, you would read it because you want to know Him more. Because you want to hear Him speak to you. Because you want to hear His instruction because He is your Lord. You see, when you go and pray and fast this week, on Wednesday, whatever fasting you may commit to the Lord, you don't do it just because it is what our leaders said, it is what our church said. No. It is because, Lord, I want to know you more. I want to understand your direction in my life because you are my Lord. Half of the year had passed. Lord, I want to fulfill the half of this year, fulfilling, Lord, exactly what you want me to accomplish. Because you are my Lord. You are my Master. And you are my first love. But if He is not yet your Lord, He is not yet your Master, He is not yet your first love, friends, why don't you just accept Him now to be your Master? He invites you. He's telling you, come to me, and those who labor and heavily laden, and I'll give you rest. Learn from me, for I'm humble and meek. Take my yoke upon you, meaning I am now your master. I will put the yoke that is exactly for you, for my yoke is easy and my burden is light. Will you come to me? Kung ikaw yung kinakausap ng Diyos, why don't you just raise your hand to the Lord? Lord, I want to come before you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, it's between you and the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yan sa mga sa likod. God is speaking to your heart. Be humble before the Lord. Thank you, Lord. Lord, thank you for these hands that are raised, oh God. I pray, thank you for their humility to acknowledge that they need you to be their master. For those who raised their hands, will you please pray with me? Say, Lord Jesus, I accept you as my master, and I accept you as my first love. Lord Jesus, I submit to you. And I want to follow your direction. I want to follow you. I want to follow your will. Take over me, Lord Jesus, and make me live according to your purpose, according to your will.
Let me follow you according to your ways, according to your time. Because thank you that your desire is what is best for me. Thank you, Jesus. I submit to you and I give you my life. Thank you, Lord. Father God, I thank you, Lord, for all these people who raised their hands. Thank you for acknowledging you to be their master and their first love. And I pray for everyone in this room. I pray, Lord, that every one of us would really learn to wait upon you as our Lord, as our Savior, as our lover. Thank you, God. May you bless your people. In Jesus' name, amen. Amen and amen. Connect with CCF through the following websites: Jumpstart your spiritual journey by joining a small group. We are so blessed you were able to join us today. God bless and see you next time.